Sahan, kagaya ng sinasabi sa ikalawang pagbasa natin ngayon. Pero gaano kahanda ang ating puso? Inihahanda ba natin ang ating puso? Nililinis natin ang ating bahay, pero nililinis ba natin ang ating buhay? Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binibinyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkaibalang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pagbati sa mga nakasubaybay sa pamamagitan mga social media platforms, saan man po kayo nandun sa mundo, i-comment po ninyo kung mula saan kayo nanonood ng pagninilay na ito at i-share po ninyo sa sino mang kaibigan o mahal sa buhay na sa palagay ninyo'y kailangang makarinig nito. Noong nakaraang linggo, pinagnilayan natin ang katotohanan na tayo'y nasa panahon ng pagdating ng Panginoon. At kapag may darating, may naghihintay. Ang pagdating ni Jesus ay nangyari na nung unang Pasko. At ito'y hinintay sa matagal na panahon ng bayang Israel na naghihintay ng tagapagligtas. Pero nang siya'y dumating, matapos na siya'y mamatay, muling mabuhay at umakyat sa langit, may iniwan siyang pangako sa atin na siya'y muling magbabalik upang bigyang kaganapan ang kaligtasan na kanyang sinimulan. At yun yung inaasahan nating pagdating niya. At sa pagdating niya, sa wakas ng panahon o sa wakas ng ating buhay, inaanyayahan tayo ng ebanghelyo at ng liturhiya ng simbahan na hindi lang maghintay na nakatunganga, kundi paghandaan ang kanyang pagdating. Dahil ang mga naghihintay na nakikita yung halaga ng kanyang hinihintay, hindi siya kontento na naghihintay lang kasi maiinip siya. Bagkus, nananabik siya. Alam niya yung halaga ng hinihintay niya kaya nananabik siya at pinaghahandaan niya yung pagdating ng hinihintay niya. Wag na tayong lumayo sa halimbawa. Ano ang mahalaga sa mga panahong ito para sa maraming tao? Christmas bonus. Yung iba nakatanggap na, yung iba naghihintay pa rin. Pero dahil alam mo na mahalaga para sa iyo yung darating, ngayon pa lang nananabik ka na. At hindi ka lang nananabik, pinaghahandaan mo na. Saan mo gagastusin? Saan mo itatabi? O kanino mo ibibigay? Di ba? Pinaghahandaan mo yung pagdating ng isang bagay na mahalaga. Gayon din sa mga tao na pinaghahandaan natin. Ngayong darating na Pasko, marami na namang mga reunions at siguro kayo yung bahay ninyo, inihahanda ninyo, nililinis ninyo, ang kasulok-sulukan nito, naglalagay kayo ng dekorasyon, hindi ba? At minsan, o madalas,
bahagi ng ating Filipino hospitality, hindi lang yung ibigay yung best para sa mga bisita, kundi i-customize yung ating preparasyon dun sa kagustuhan ng ating mga bisita. Tama o mali? Kapag alam mong malinis sa bahay ang bisita mo, para walang masabi sa'yo, lalo mong pag-iigihan ang paglilinis. Sabi nga sa Malolos, kapag ka malurit ang bisita mo, malurit din ang paglilinis mo. Tama o mali? Ngayon, kung mahilig sa kantahan ang pamilya mo at mga kaibigan mo, ngayon pa lang, naka-reserve na ang videoke machine para sa'yo. Diba? At kung alam mo na ang hilig ng pamilya mo at kaibigan mo kumain, ngayon pa lang, iniisip mo na, ano ang iyong lulutuin? Tama o mali? We give our best and we customize according to the preference of our guests, the preparation that we make for their coming. But the question is this: if we are talking about the coming of the Lord, do we give our best in preparing ourselves? And do we customize according to His preference? Sa paghahanda ba ng ating sarili sa pagdating ng Panginoon, sa wakas ng panahon, o sa wakas ng ating buhay, o sa darating na Pasko, inihahanda ba natin ang ating sarili? At ibinibigay ba natin ang lahat-lahat ng ating sarili sa paghahanda? At iniisip ba natin, ano ba ang gusto niyang paghahanda natin para sa Kanya? And the Psalm gives us a clue. Psalm 51 verse 17. A humble and contrite heart you will not spurn. Kung meron mang gusto ang Diyos na datnan sa Kanyang pagdating, ito'y pusong tapat, isang pusong mababang loob at nagsisisi sa kasalanan. And that is the overall theme of our readings today. Repentance of our sins. Hindi lang pagsisisi, kundi pagtalikod sa kasalanan. And my question to you is this: ngayong paparating na ang Pasko, at alam natin ang katotohanan na ang Panginoon ay darating anumang oras na hindi natin inaasahan, kagaya ng sinasabi sa ikalawang pagbasa natin ngayon. Pero gaano kahanda ang ating puso? Inihahanda ba natin ang ating puso? Nililinis natin ang ating bahay, pero nililinis ba natin ang ating buhay? Mayroon ba tayong tamang disposisyon? Malinis ba ang ating puso sa pagharap sa Panginoon? Kaya, ang tema natin sa ikalawang linggo ngayon ay magsisi sa kasalanan. Kailan ka huling nangumpisal? Nung first communion mo pa? O nung kinasal ka? So, mangungumpisal ka lang kapag required. Hindi ba yung kumpisal pag-amin sa kasalanang nagawa at pag-amin na kailangan mo ng tulong ng Diyos? Hindi magiging masaya ang Pasko mo kung hindi payapa ang puso mo. Kaya nga ang sabi ng mga anghel nang isinilang ang Panginoon? Peace to His people of goodwill. Kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang payapa lang yung kalooban ay yung taong nagsisi sa kasalanan at nagbalik loob sa Diyos. Ang taong payapa ang kalooban ay yung marunong humingi ng tawad sa kapwa dahil alam niyang may kasalanan siyang nagawa. Hindi magiging masaya ang Pasko mo kung alam mong may kaaway ka. Hindi magiging masaya ang Pasko mo kung alam mong sa Diyos meron kang atraso. Kaya nga ang panyaya sa atin, minamahal kong mga kapatid, we do not only receive the Lord when He comes again on the last day. We do not only receive the Lord on Christmas Day. Remember that whenever you attend the Mass, you receive the Lord. Amen? Tinatanggap natin si Jesus sa bawat misa. At ang tanong, inihahanda mo ba ang kalooban mo upang tanggapin siya? Nakakalimutan mo yata na bilang Katoliko, bago ka mangumunyon,
dapat mo munang siguruhin na wala kang mortal sin na nagawa. Dahil kapag nangumunyon ka, nang hindi mo muna naikumpisal yung mortal sin na nagawa mo, mas nagiging mabigat ang kasalanan mo. Kaya nga anong sabi ni San Pablo, ang sino mang tumanggap ng katawan ng Panginoon na hindi karapat-dapat ay binibigyang hatol ang sarili niya. One who receives the body of the Lord unworthily brings judgment upon himself or herself. Ang tanong, ngayong mangungumunyon ka o nagpaplano kang mangumunyon, handa ka ba? Napagsisihan mo ba ang kasalanan mo at naikumpisal mo kung ito'y mabigat? Sapagkat yung sinasabi ni Juan Bautista sa Ebanghelyo ngayon, na pamamaraan upang maihanda natin ang daraanan ng Panginoon ay yung pagkukumpisal ng kasalanan at binyag. Bagamat itong sinasabi ni Juan ay wala pa sa konteksto ng sakramento, ito ay pahiwatig na ng itatatag ni Kristo na sakramento ng binyag at kumpisal. Dahil dito, sa binyag, inihahanda tayo na tanggapin yung ibang sakramento para matanggap si Kristo. At kapag tayo'y nagkasala pagkatapos ng binyag, nandyan ang kumpisal para ihanda tayo sa pagtanggap ng katawan ng Panginoon at ng iba pang sakramento. Kaya nga yung mga ikakasal, nangungumpisal din. Dahil tatanggapin nila si Kristo sa sakramentong iyon, dapat malinis ang kanilang kalooban. Kayong mga nagsisimba ngayon, masasabi nyo ba na talagang karapat-dapat ang puso ninyo na tanggapin ang Panginoon? O baka may mga kasalanan dyan na ang tagal-tagal nang nakatago, hindi inihahayag sa kumpisal, hindi inihihingi ng tawad at awa sa Diyos. Kaya napakadumi na, napakabaho na. At ang tanong, dyan ba sa ganyang klase ng pagkatao at kaluluwa, gusto mo pumasok si Kristo? Minamahal kong mga kapatid, sa ibang bansa, may practice yung mga tao at mayroon akong mga kaibigan sa Pilipinas na gumagawa na rin ito at siguro pwede nyo rin gawin na kapag hindi kayo handang mangumunyon dahil hindi pa kayo nangungumpisal, pwede kayong pumila pero huwag kayong tatanggap ng communion. Ilagay nyo yung dalawang kamay ninyo sa inyong dibdib o sa inyong dalawang balikat na pakrus bilang tanda na kayo ay may pagsisisihang kasalanan at gusto ninyong mangumpisal sa lalong madaling panahon. Yukunin niyo ang inyong ulo at sabihin sa pari, hindi po ako tatanggap ng komunyon, basbasan niyo po ako. Hindi po ako nakahandang tumanggap ng komunyon, basbasan niyo po ako. Let's normalize the practice of being honest with ourselves. That if we are unworthy, we should prepare ourselves for our reception of the next communion next Sunday. Okay po ba yon? Amen po ba yon? Kaysa naman yung para tayong nagmamalaki pa sa harap ng Diyos na, makasalanan ako, pero tatanggapin pa rin kita, pakapalan na lang ng muka. Hindi ganon. Be honest with yourself. If you are not worthy, don't receive yet. Prepare yourself, go to confession, and then next Sunday, receive the Holy Communion. Amen po ba yon? Maawain ang Diyos. Pero, kailangan din naman natin gawin yung parte natin para tanggapin yung awa na iyon. And we cannot receive that if we will not open ourselves up in the sacrament of reconciliation. Kaya malinaw na malinaw ang mensahe ngayong linggong ito, magsisi at talikuran, pagsisihan at talikuran ang kasalanan. At ito yung sinasabi ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa ngayon. Patagin ang mga bundok, kahulugan, kung meron kang kayabangan at pagmamataas, bumaba ka. Magsisi ka. Humingi ka ng sorry sa Diyos na na-offend mo at sa kapwa-tao na na-offend mo. Tabunan ang mga lambak. Let the valleys be filled in. Anong ibig sabihin nun? Kung ikaw ay lugmok na lugmok sa kasalanan, sikapin mong bumangon. Punuin mo ang sarili mo. Hayaan mong punuin ng Diyos ang sarili mo upang ikaw ay muling makabangon sa dignidad bilang anak ng Diyos. Amen ba yon? At higit sa lahat, sabi ni Propeta Isaiah,
ang mga liku-likong daan at ang mga baku-bakong daan ay tuwirin. Kung ikaw man ay naliligaw na ng landas, at kung ikaw man ay nasa